Meron tayong viewers na gusto niyang gayahin tong ating ginawang ito tong final transistor output. Dahil hindi niya makita sa video natin, nakita niya kasi yung video natin kung paano ko siya ginawa. So ituturo natin, so baka sakaling makatulong sa kanya kung paano ang paggawa ng ganito. Pero meron naman nabibili online ng PCB nito Hihinang mo na lang siya. So nakita niya kasi itong ating ginawa, direkta dito sa may heatsink kung paano ko siya ginawa. So yan, si Mr. DJ shout out sa'yo sir yan. So gusto niyang matuto tayo, lapit natin yung camera para makita mo sir. Kung paano natin siya ginawa. So papakita natin sa camera. Ito. Yan, kita ba sa camera? Yan. So makikita mo yan, yung mga transistor na puti na yan. Ayan. Ito ay connected yan sa emitter dito sa pangatlong pin. Pangatlong pin niya. Magkakahiwa-hiwalay yan sir ha. Huwag mo siyang pagdidikit-dikitin. At saka pag nilagay mo ito sa heatsink, kailangan meron siyang mica insulator at saka yung kanyang thermal paste. And then yung first pin na yan, yung base. Ayan, connected yan dyan. Lahat ng first pin yan, lalagyan mo siya ng 10 ohms resistor. Depende din sa PDF ng amplifier na makukuha mo. Ayan, nakaparallel lahat yan. Ngayon, ito na yung iyong base. Ayan. So, meron tayong ipapakita ngayong video, yung kung para masundan mo siya. Ayan. And then, yung collector niya, ito. Kasi sabi mo doon kung yung base at collector ay magkasama, hindi sir. Kasi pag pinagsama natin siya, maaari siyang pumutok. So, ito ngayon, kay Mr. DJ papakita natin. Ayan. Kasi naguguluhan siya kung paano ko siya ginawa. Ayan. Itong 5200, halimbawa, ayan, 5200. Ito yung kanyang positive side. At dito naman yung 1943 negative side. Ayan, kung makikita mo ito, itong lahat na ito. So, wag mo nang kalilimutan sir na lagyan ng ganito, yung mica insulator. Bago mo siya idikit sa heatsink. Dahil pag hindi mo yan nilagyan ng ganyan, maaari siyang mag-short lahat, Yan, din lalagyan mo rin siya ng thermal paste, yung kulay puti na paste, Ito, makikita mo rito itong base nito. So, lahat ng, kung i-identify ka ng mga pin nito, laging nakaharap dito sa iyo. Ganyan. Yung first pin niya, yan ang base. Ito, base. And then yung gitna, yun ang collector. At emitter yung pangatlo. Base, collector, emitter. Dito sa base, mayroon siyang resistor na, ayan, katulad nito, 10 ohms. So, lalagyan mo siya ng resistor lahat ng base niya. Ayan. Ayan, connected dyan, lahat ng base niya. Ayan, lagyan mo lahat yung first pin niya. And then, lalagyan mo siya ng wiring, Ayan, wiring sa dulo niya. Ayan, nakaparallel yan. So, ito na yung iyong base. Ito. So, ito. Ayan, Ayan, lahat ng base na yan, connected dito. And then, lahat ng dulo niya, lahat ng dulo ng base, ay lagyan mo ng wiring. Ayan, positive and negative yun, sir, Lagyan mo ng wiring. And then, pangalawa, yung collector, ito. And dito yung current niya, yung kuryente. So, yung lahat ng gitna na niya, So, iwasan mo magkadikit-dikit, sir, Pag yan nagkadikit-dikit, yari na talaga. Yan ay puputok lahat. Yan, lagyan mo ng yan. So, lahat ito ng collector niya, yan dito sa ganitong side, lagyan mo ng wiring, magkasama yan, nakaparallel. Ganon din sa kabila. Magkahiwalay yun, sira, positive and negative. And then yung pangatlong pin, ayan, yung emitter. Lagyan mo lahat ng ganito, ng 5 watts na resistor. Yan. And then, pag sama-samahin mo ulit yung dulo niya, yan, dulo nito. At ganon din sa kabila. Kung ano yung ginawa mo dito sa kabila, ganon din sa kabila. Lahat ng emitter na yan, pag dudugtungin mo lahat, dalawa yung emitter na yan, yan ang magiging speaker out mo. Yan. Ito, magkakasama lahat yan. Yan ang magiging speaker out mo. Yan, magkasama lahat yan sa kaliwa at sa kanan. Ayan, magtanong ka lang sa akin, sir, kung sakaling hindi mo pa rin maintindihan. Dahil napakahirap talaga. Ayan, lalo-lalo sa mga beginners, dahil ganyan din ako dati. Basta wag mong kalilimutan, huwag dapat magkadikit-dikit yung mga yan, yung mga pin na yan. Hihiwalay mo siya. Although may nabibili naman online ng PCB nito, mas madali siya. Ayan, bago mo siya lagyan ng ganito, idikit sa heatsink, ay huwag mong kalilimutan tong mica insulator at saka yung kanyang thermal paste. Yan.
So, ayan o, sana maliwanagan ka, sir. Dahan-dahan lang ang paggawa, sir. Huwag mo siyang bibiglayin. Kumbaga, gumawa ka muna halimbawa ng isa. Saka mo siya idugtong lang ng idugtong. Dito, base collector emitter, base collector emitter. Ito, 1943. Ito, 5200. Ayan. Para hindi ka malito, ang kapartner ng 1943 ay 5200. At kung yung ibang transistor naman ang gagamitin mo, halimbawa 1941 yata yun, 1941 tsaka 5198. So, ganun din ang partner niya. Basta lahat ng base niya, lagyan mo siya ng resistor. Ayan o. Kasi hindi talaga makita sa una kong video, no? Kasi natatakpan siya ng mga wiring. Ayan o. Sana masundan mo to, sir, no? Ayan. First pin, base. And then yung gitna, collector. At yung pangatlo ay emitter. Ganon din sa kabila. Ito, sir, ang sundan mo, no? Para kay Mr. DJ Dan. Halimbawa na lang, no? Ito yung iyong transistor na A1941. Ito, A1941. At ito naman yung C5198. O ito yung iyong negative side. Ito yung positive side. Makikita mo rito base, collector, emitter. Ganon din sa kabila. Base, collector, emitter. Ganon din sa kabila dito. Base, collector, emitter. At ganon din sa kabila. Nasabi mo kasi dun sa akin kung magkadugtong yung base at collector. Hindi, sir. Kasi pag pinagdugtong natin yun, ay maaari siyang sumabog. Ganito, dito sa base, ito, connected itong 22 ohms na ito. Yan, 22 ohms yata to. Yan, 22 ohms connected dito sa kanyang base. Ganon din sa kabila. Lahat ng base niyan, meron siyang resistor na 22 ohms, kundi kaya 10 ohms. Yan. Ganon din sa kabila. Yung base niya, meron din connected din yung 10 ohms na resistor. At ganon din sa kabila. Yan. Ngayon, dito naman sa kanyang pangatlong pin o yung kanyang emitter, ito na yung kanyang output na para papuntang sa speaker. Mamaya na yung connection dito sa kabilang dulo niya. Dito lang muna tayo sa transistor, no? Sa power transistor. Ito itong mga resistor na 5 watts nito na 0.33 ohms ay connected dito sa emitter, sa pangatlong pin ng power transistor. Ganon din sa kabila. At ganon din sa kabila. At ganon din sa kabila. Hindi pwedeng magkabali-baliktad, sir, ha? Basta para ma-identify mo kung saan ang base, laging nakaharap dito. Ganyan. Laging nasa first pin ang base. Yan, first pin. First pin. Laging nasa kaliwa. Laging nasa kaliwa ang first pin. And then, tong third pin, ito yung emitter. Connected itong malaking resistor na to, itong kulay puti. Ganon din sa kabila. Ayan, connected dyan sa pangatlong pin. At ganon din sa kabila, pangatlong pin, pangatlong pin. Ngayon, itong natitira, ito yung collector na sinasabi mo, yung gitna. Diyan ngayon papasok yung current. Yan, yung pinakagitna niyan. Yan. Yan. Kung ito yung ating 1941, negative, so dito yung negative VCC. Yan sa kanyang collector, negative VCC. At doon naman sa kabila, sa positive VCC. Yan. Ngayon, di tapos na tayo ngayon doon sa mga connection na yun. No? Ito ngayong mga dulo nitong resistor na to. Yan, dulo niyan. At saka yung dulo nun ay pagsamahin mo ngayon. Lagyan mo ng wiring. Ganon din dito sa kabila. Itong dulo nito at saka yung dulo nun, lagyan mo ng wiring. Pagsamahin mo siya. Nakaparallel siya. Ngayon, ito namang resistor na puti. Pagsamahin mo lahat yung mga dulo niya. Yan, yung pinakadulo niya. Dulo nito. Dulo nito, dulo nito, dulo nito. Iisang wiring niya yan. Yan yung emitter out, no? Yan yung magiging speaker out mo na. Yan, yung pagsasamahin mo yan. And dito sa collector, dito, halimbawa dito sa may negative VCC niya, pagsamahin mo ngayon yung parehas collector na yan. Iiwasan mo magkakadikit-dikit, sir, ha? Yung mga wiring niya. Bukod-bukod dyan, hindi yan magkakasama. Ito ngayong collector nito, at collector niyan, lagyan mo ng wiring bukod dito sa kabila. At ganoon din sa kabila. Lagyan mo ng wiring. Lagyan mo ng wiring. Ngayon may papakita ko sa yung picture, ano? Yan, para masundan mo. Yan yung pinaka-example natin na pwede mong sundan dito sa aking laptop. Itong 1943. And 1941, yan yung negative side natin o yung negative VCC. At ito yung positive VCC.
Ayan o, makikita mo yung sabi ko sa'yo kanina. Itong 10 ohms connected dun sa base, 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 base. Ngayon, pagsamahin mo lahat yung dulo noon, yan. Mayroon ka ng wiring ng negative base. Ngayon, ito naman yung kolektor, yung pinakagitna. Yan, kolektor. Magkakasama din lahat, oh, yun, oh. So, mayroon ka ng wiring ng negative VCC. At ganoon din sa kabila, yan, oh, base, base, pagsasamahin mo din lahat yan. Yan. Ngayon, mayroon ka ng positive base. At ito naman kolektor, dito sa gitna, ito yung iyong positive VCC. Sundan mo ang wiring nito, yung sinasabi dito sa picture. Ngayon dito, lahat ng resistor na puti yan, lahat ng dulo yan, pagsasamahin mo ngayon yan, ito ngayon yung magiging speaker mo, speaker out. Ayan, medyo naunawaan kaya ni sir, no? Ayan, no? Malinaw na malinaw, sir, sundan mo ito. At ito muna ang sundan mong power transistor 1941 at saka C5198. Saka ka na pumunta dun sa ibang mga power transistor tulad ng 1943 at 5200. Pero parehas din lang yan. Ito ay BJT, no? Bipolar transistor. Ayan, sana ay maintindihan mo, sir, yung ating yung iyong kahilingan na akala mo yung base tsaka yung collector ay magkasama. Hindi po. Ayan, sana ay nakuha mo, sir, no? Yung ating ano. So, hindi na natin siya inactual na hihinangin kasi masyadong matagal ang ating video. Dito pa lang kayang-kaya mo na sundan. Ayan, basta tandaan mo, sir, ha? Yung yung sinabi mo dati akong magkarugtong yung base tsaka yung collector, hindi. Magkakahiwa-hiwalay ang mga wiring niyan. Dahil yun ay, kung yun ay magkadugtong, maaari siyang sumabog, no? Hiwa-hiwalay siya, iwasan mo siyang magkadikit-dikit siya. Yung base, collector at emitter, hiwa-hiwalay po ang wiring nun. Hindi siya magkakadikit. Eh, magtanong ka lang sa akin, sir, kung sakaling hindi mo pa rin siya maintindihan. So, mag-umpisa ka muna sa, alam ba, gumawa ka muna ng isang piraso, no? 1 pair. Yan. And then, subukan mo siya. And then, saka mo lang siya dugtungan kung okay na o na-perfect mo na siya. Kumbaga, mag-practice ka muna. Mag-practice ka muna sa 1 pair muna siya. Isang 1941 at saka isang 5200. Yan. Isang 1943 at isang 5200. Halimbawa, mag-practice na. Practice means perfect. Ika nga. Yan. And then, sundan mo na lang yung isang video ko kung paano yung connection niya papunta naman dun sa my driver, ano? So, mag-iingat lagi, sir. Mag-iingat sa ganitong klaseng gawain. Talagang, ito ay kunting kamali mo lang, ay sayang yung pyesa na pinambili mo. So, ayun, no, kay Mr. DJ dyan. Sana ay nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman, no? At i-message mo lang ako, sir, kung sakaling nakabuo ka na. Basta subukan mo muna. Mag-practice ka muna sa 1 pair, ano, yan. And shout out sa lahat at don't forget to subscribe our channel and follow our Facebook page. Thank you so much kay Mr. DJ Jan.